Magandang araw mga katito-katita. Ng mga oras na 'to nag-aalmusal na po tayo dito sa bahay. Nagluto tayo ng hamor o yung isda na pinirito natin at nag-adobo tayo ng atay. Yung isda na malaki yan siya, mga katito-katita. So, pagkatapos natin pakainin si Bella, tayo naman muna ang kakain. At ngayon nakahanda na tayo dahil papasok na tayo. Nilagyan ko na ng tie muna si Bella. Kaya naman siya may tie. Nagtatanong yung iba, breed naman yan. Okay lang po kasi umakit siya sa kama. Nilalaro niya kung ano makikita niya. Kaya ng mga oras na to, naglalakad na tayo at medyo matarik ang araw. Papunta na tayo sa trabaho. At dito, dumating na tayo sa trabaho at maayos na, malinis naman ang lahat. Kaya ang ginagawa ko, yung mga ibang ilaw na hindi pa nabuksan, binubuksan ko na lang. At ng mga oras na to, kailangan na rin natin maghanda para sa ating pag-inom ng drink coffee o yung kape. Nagda-dark chocolate pala ako, mga katito-katita. At ngayon lumabas tayo dahil pupunta tayo sa isang bakala para bumili ng ating makakain. So, sa mga oras na 'to, kung napapansin niyo medyo naaano yung mukha ko kasi sobrang init at medyo naalimpungatan tayo sa mga oras din. Medyo busy tayo nung gabi. Tinanghali na rin tayo ng pasok. 11:30 na 'to at ito kumakaway pa yung ating mga kaibigan na Bangladesh na cashier dito sa isang bakala o sa isang minister na kung tawagin. Kung mapapansin niyo palagi talaga ako napunta sa bakalan na 'to kasi sabi nga nila bakit 'yan lang daw yung bakalan na pinupuntahan ko. Eto lang po kasi yung medyo malapit. At ngayon kailangan natin bumili ng itlog at yung mga kagandahan lang dito puwede silang magbenta ng mga itlog na tingi-tingi. Lumalabas sa 10 rin yung isang pirasong itlog na malaki. Fresh po 'yan, hindi po siya nagpapalipas sa mga araw. Although may 2, 3 araw inaalis na po nila, pinapalitan na nila ulit ng bago. Siguro nabebenta rin naman yan nila sa mga malalaking ano, yung katulad ng mga restaurant na nagbebenta ng mga pizza egg. Kasi fresh talaga pagdating sa mga bakala dahil mahigpit medyo ang ano rito, ang Department of Health, mahigpit pagdating sa mga food at pagkain. Ngayon kailangan natin magtimpla ng dark chocolate dahil ito yung iinumin natin. At kinagabihan nga pala, pumunta tayo sa isang mall dito sa Lulu Supermarket o Hypermarket para mamasyal dahil mag-unwind naman tayo dahil medyo stress tayo pagdating sa trabaho dahil marami tayong ginagawa at kapag available naman tayo kailangan talaga natin pumunta sa mga ganito para makapag-enjoy kahit hindi man tayo bumili, makapag window shopping lang naman kasi practical ako pagdating sa pera mga katito-katita kasi kailangan meron tayong madudukot kinabukasan. Alam niyo naman ang trabaho nating OFW, hindi naman katulad sa Pinas. Puwede kang mangutang ng mangutang, dito hindi mo 'yan puwedeng gawin dahil walang magpapautang sa'yo. Although meron mang iba, kaya lang siyempre bawal pa rin. Kaya mas maganda yung magtipid. Kaya ngayon, umiikot-ikot lang naman ako dito, tumitingin lang ako ng mga gamit na puwede nating mabenta, mabili. O 'yan, meron tayong nakita na pagpa-purified air purifier sa loob yan ng mga kwarto o mga shop para may pabango na nagagamit. Murang-mura lang siya, nasa halos ₱400 lang. So, katumbas niya ng pera at yung mga damit talaga dito napakagaganda. At ng mga oras na 'to maraming mga ibang lahi na nandidito, kaya sila nakaganyan, naka-long sleeve yung iba kasi galing siguro sila ng mga opisina, mga midnight na sila umuuwi at kung pansinin niyo yung mga kababaihan dito talagang nakatakip sila. Halos sa mapapansin mo lang naman dito no hindi nagtatakip na mukha yung mga hindi mga Arab o lokal na nandito sa Saudi. Kaya ngayon ang ganda talaga ng mall na 'to, almost dekada na talaga, halos magdadalawang dekada na rin tayo paikot-ikot sa mall na 'to. Halos kilalang-kilala na rin natin yung mga ibang tao na nandito. Saka affordable kasi at quality ang mga gamit nila at kung meron man mabibili ng mga gadget o mga appliances, may mga warranty siya. Kapag nasira o nagkaroon ng diferensya, lalo na sa warranty na nakalagay doon sa resibo niya, pwede mo pa siyang ibalik o papalitan. Sa mga oras na 'to napapansin niyo medyo tahimik na rin kasi 12:00 na 'to pasado ng madaling araw. Dahil ang mga mall dito kasagaran nagsasara ng 1:00 o 2:00. Kaya nung mga oras na 'to bumaba na rin tayo at pumunta tayo dito sa market para bumili tayo ng mga pagkain at pangangailangan natin sa bahay at may nakita tayong mga bag at pabango dito, very affordable, naka-promo siya.
Yun nga lang, hindi naman natin kailangan pa. Kaya tingin-tingin lang talaga tayo mga katito katita. Kapag may nagustuhan naman tayo, bumibili tayo. Yun nga lang, sa panahon ngayon, dahil may mga sales din, kaya unti-unti lang, kung sakaling may magustuhan at napansin natin sa palaisdaan ngayon, hindi masyadong busy. Kaya yan, papansinin natin yung mga tindahan ng isda. Kaya hindi siya busy kasi madaling araw na nga, yung mga ibang tao nagpahinga na. At ng mga oras na to, nagkalakad tayo, pupunta tayo doon sa bilihan ng pagkain para makapag-stock tayo. At tingnan mo ang mga mantika dito medyo promo. Napakamura lang. At ngayon naglalakad tayo, pupunta tayo ng mga isdaan para may mabili tayo. Kaya sa mga nagpupunta dito sa Lulu Hypermarket, mura lang po dito sa may Murabba. Kaya natin kakalimutan, dito lang po yan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, naghahanap ako ng mga iba pang pwedeng mabili na pagkain bago man lang tayo umuwi. Sa mga oras na to, medyo maingay yung ating cellphone kasi may tumatawag na pasyente. Maraming salamat nga pala sa mga nagla-like and follow and share. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Ito, nakakita na tayo ng pagkain, kaya kailangan natin bumili. Maraming salamat. Panoorin nyo po yung masusunod na vlog. Marami pa tayong ipapakita. Dito ang buhay OFW, ito ang buhay na pang-araw-araw natin, at ito may pagkain Pilipino, pagkain Pinoy. Kaya sana kapulutan ng aral. Maraming salamat. Like, follow, and share. Salamat sa nagbibigyan ng star. God bless you all. Bye. Thanks for watching. Please like, follow, and share. And thank you for the Sunday Star. God bless you all. Bye.